Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Sa tagpong ito, tayo naman ay mag-aaral ng banal at makapangyarihang salita ng Diyos. Pinakamusta ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa, kay Pastora Christy at kay Ma'am Che ng Doropate Parian at sa lahat ng palaging tumututok sa gawain para sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Yesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Panginoon, narito po kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Liman, hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa tagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran upang ikaw po ang mapapurihan at mapasalamatan. Sa oras na ako ay nagsasalita, kaningningan mo, kaluwalhatian mo ang makita sa aking buhay. Ang kabutihan mo, Panginoon, ang maghari sa amin. Nawa, Lord, ang lahat ng aming mga mapag-aaralan ay tumimo sa aming puso't isip. Nawa, hindi lang namin basta ito marinig, mabasa o mapag-aralan. Bagkus, ang dalangin namin, Panginoon, ay ito ay makita sa aming buhay. Nawa, Lord, maging buhay kaming patotoo, totoong Kristiyano na totoong sumasambat naglilingkod sa iyo, totoong may takot sa iyo, Panginoon. Dinadalagin ko rin, Panginoon, ang aking mga kapatiran ng mga makikinig sa oras na ito. Nawa, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Magsipagbukas po kayo sa akin sa 1 John 5:13 hanggang 21 po. Hallelujah. Basahin po natin. Ang buhay na walang hanggan, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingiin natin kung ito'y aayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Amen. Kung makikita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di hantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos, na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Amen. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang di ahantong sa kamatayan. Alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaring galawin ng diablo. Amen. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makita natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Amen. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon.
ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos. Amen. Kanino po ba tayo sumasampalataya? Sa anak ng Diyos. At sino po ba yon? Ang ating Panginoong Hesus. At sabi po dito, napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon. Sa verse 14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingiin natin kung ito ay ayon sa Kanyang kalooban. So, ibig sabihin po na hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa ating Panginoon. Yung hindi tayo nag-aalanganin na hindi tayo nagdududa dahil kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, talagang tutugunin niya tayo. At nasulat po dito na ibibigay niya ang anumang hingiin natin kung ito'y ayon sa Kanyang kalooban. Yan po ang tatandaan natin na kapag tayo nananalangin na at ito ay ayon sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon, na sa tingin ng ating Panginoon na hindi tayo mapapahamak, bakit hindi nga niya ibibigay iyon? Ganun kabuti ang ating Panginoon. At dapat kapag tayo mananalangin na lagyan natin ng pananampalataya, dahil kapag walang pananampalataya ang ating pananalangin, wala pong kasiguraduhan, hindi po maririnig ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo'y nagdududa sa ating panalangin na walang pananampalataya, nagkakaroon na po tayo ng kasalanan. Winawalang bahala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, dahil ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay magpawalang hanggan. At ito talaga ang kapangyarihang walang katulad. Amen. Sa verse 15 po, at dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. Ganun po tayong mga Kristiyano, na kapag tayo humiling sa ating Panginoon, talagang ibibigay ng ating Panginoon kung ito ay ayon sa Kanyang kalooban. Meron nga pong salitang oo, hindi at mag-antay. Kapag oo, ay yan talaga ay kalooban ng ating Panginoon. Kapag hindi, ito ay kapapahamak natin. At kapag mag-antay naman, baka hindi pa tamang panahon. Baka kulang pa yung pananampalataya mo. Baka kulang pa yung kaalaman mo. Kapag ibinigay ito ng ating Panginoon, ay ang ating Panginoon kasi kapag nagbibigay talaga ay yung on time, tapos yung the best time. Kaya mga kapatid, wag po natin pangungunahan ng ating Panginoon. Amen. Dahil kapag inunahan natin ang ating Panginoon na nanalangin nga tayo at kumilos agad tayo, hindi muna natin inantay ang pagkilos ng ating Panginoon. Mga kapatid, tiyak na tayo ay mapapahamak, mahihirapan sa buhay kapag tayo ay nanguna sa kalooban ng ating Panginoon. Hayaan muna natin ng ating Panginoon ang kumilos sa ating buhay. Kaya't may oras nga po ng pananahimik, at kapag tayo mananalangin, iiyak natin sa ating Panginoon, at kung sa tingin natin na nagawa na natin ang lahat sa paglapit natin sa ating Panginoon, ipaubayan na natin ito sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. At sabi po dito ng banal na kasulatan sa verse 16, kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos, na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Amen. Ang ibig sabihin po dito na hallelujah. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di ahahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon. So, ibig sabihin po na hindi hahantong sa kamatayan. So, ibig sabihin na hindi po sinasadya ng kapatid na iyon, o baka palagi siyang nagkakamali, o hindi naman niya nais talaga na magkasala. Ipanalangin natin siya. Kasi may mga kasalanan po kasi na sinasadya at hindi sinasadya. Yan po ang ating tatandaan, na ang Diyos ay mahabagin. Na kaya nga po sinabi dito na ipanalangin niya ang kapatid na iyon
ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen. Totoo nga po na ang panalangin ay makapangyarihan. Wala nang ibang salita. Wala nang ibang salita na para kausapin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kapatid, paano po ba tayo manalangin? Kapag ang isang taong mapagpakumbaba, malinis ang puso, na totoong nagsisisi, ay tiyak na pakikinggan ng ating Panginoon. At kaya po, wag po nating kakaligtaan ang manalangin. Ito po ang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon at idulog po natin ang ating mga kapatid na patuloy na nagkakasala na kung hindi man niya sinasadya ito, humingi tayo sa ating Panginoon ng tulong para sa kapatid nating ito na gabayan siya upang hindi mapahamak. Amen. Praise the Lord. At meron naman po dito, may kasalanang ahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi ahantong sa kamatayan. Amen. Amen. Yun po pala, may mga kasalanan na ahantong sa kamatayan. Yung po mga sinasadyan kasalanan. Alam naman nila na sila ay nagkakasala. Alam naman nila na hindi kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung mga kasalanang ahantong sa kamatayan. At alam naman nila na Kristiyano na, nakakilala na sa ating Panginoon. May mga salitang tumanim na sa kanilang puso't isip, ngunit nagahari pa rin sa kanila ang tawag ng laman, ang mga makamundong bagay. Ito po yung mga kasalanang ahantong sa kamatayan o sa dagat-dagatang apoy ang punta. Amen. Dahil alam na nga po natin kung minsan tayo ay nagkakasala, aminin natin sa ating mga sarili na tayo ang kinakausap ng ating Panginoon, na alam naman natin na mali ang ating gagawin. Ito ay ginagawa pa rin natin at hindi kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen. Dahil may mga kasalanan po talaga na ahantong sa kamatayan. Kamatayan ng ating espiritu na nawawala na tayo ng takot sa ating Panginoon. At ang pinakamatinding kamatayan, yung pag tayo nawala na dito sa lupa, doon tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Nakakaawa po ang ating mga kaluluwa. Amen. Dahil kapag po tayo doon napunta na, wala nang kaligtasan pa. Habang buhay tayo magdurusa, marami pong mga patotoo na totoo ang impyerno at ang langit. Saan po ba natin mas gustong pumunta? Siyempre doon po sa langit na bayan. Amen. May mga taong namatay na at bago sila namatay, ipinakita ng Diyos ang kanilang pupuntahan. May pupunta sa impyerno at meron din naman pupunta sa langit. Amen. Yun po yung mga tinatawag na paghahanda. At kung binuhay ka pa ng ating Panginoon, at doon ka pinakita ng Diyos sa impyerno ka pupunta, kaya ka binuhay pa ng ating Panginoon, dahil may plano pa siya na ayaw ng ating Panginoon na tayo ay mapahamak, at nais ng ating Panginoon na ipatotoo natin ang pupuntahan ng mga taong patuloy na nagkakasala, at kahit na alam na nila ang katotohanan, ginagawa pa rin nila ang labag sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit hanggat buhay pa ay pagtarbahuhan natin ang ating kaligtasan. Ang mga salitang ating narinig sa ating Panginoon na nangungusap na ang banal na Espiritu, pakinggan natin ang ating banal na Espiritu at tiyak na hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Praise the Lord. At ang sabi po dito sa verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaring galawin ng Diablo. Amen. Napakatindi po ng ng bersikulong ito na powerful, na hindi tayo magagawa ng masama ng Diablo dahil iniingatan tayo ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang ating panghawakan. Amen. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoong Hesus.
Verse 19 po, alam nating tayo'y mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Amen. Ito po ang tatandaan natin panghahawakan. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos mula nung tinanggap natin na ang ating Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Tayo'y itinuring na mga anak ng Diyos. Amen. Na naniniwala tayo sa ating Panginoon, sa ating Ama na nasa langit. Amen. Sa gabay ng banal na Espiritu na hindi tayo kailanman mapapahamak o maliligaw at hindi tayo kailanman kayang galawin ng Diablo. Na andyan talaga ang mga pagsubok dahil kahit nung uno pa, ang mga apostol ay nakaranas din niyan. Kaya't wag tayong manlupaypay kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok. Ang sabi nga po sa Biblia, na sabi ng ating Panginoon, wala pang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. So, ibig sabihin, lahat po ng tao ay daranas talaga ng pagsubok. Ang maganda sa mga Kristiyano, kapag dumarating na yung pagsubok, ay tayo ay matatag at nagiging masaya pa. At kung minsan hindi maunawaan ng ibang tao na mga unbeliever na bakit tayo nagiging masaya pa, bakit tayo umiiyak, tumatawa at na kita sa ating mukha ang kaligayahan kahit na tad tayo ng mga pagsubok dahil alam natin na tayo ay sinasamahan palagi ng Diyos. Yan po ang kaibahan ng mga unbeliever sa believer. Amen. Tayo po ba ay nagpapa-apekto sa mga pagsubok? Hindi po, dahil kasama natin ang ating Panginoon. Hayaan natin ang ating Panginoon ang lumaban sa mga pagsubok natin at tayo'y manahimik lamang at manalangin, gawin ang nais ng ating Panginoon. Amen. Dito po sa verse 20 po, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Naparito ang ating Panginoong Jesus upang tayo tubusin. Binigyan niya tayo ng pangunawa. At sinasabi din po sa versikulong ito na ang ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Walang ibang makapangyarihang pangalan sa mundong ito sa ilalim ng lupa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen. Pinapaalala po dito ng ating Panginoon sa verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Hanggang ngayon po ba nagpapaalipin pa po tayo sa mga Diyos-Diyosan? Tayo pa po ba ay sumasamba sa mga ribulto, gawa ng kamay ng tao na may mga tenga, may ilong, may mata, may mga labi, ngunit hindi naman nila ito nagagamit. Bagkus hindi nagsasalita ang Diyos-Diyosan na yon. Ngunit ang ating Diyos, hindi man natin siya nakikita, ngunit siya ay ating nararanasan at nararamdaman at tumutugon ng ating Panginoon sa ating mga pangailangan. Ang sabi nga po ng banal na aklat ng ating Panginoon, sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon at sa ating napag-aralan, nawa ito ay tumimos sa ating puso't isip. Mga kapatid, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa tagpong ito, sa aming mga napag-aralan. Lord, nawa ito ay tumimos sa aming puso't isip. Nawa, Panginoon, may isa pamuhay namin ang mga aming napag-aralan. Nakalooban mo palagi ang maganap sa aming buhay na magkaroon kami palagi ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi nga po sa aming napag-aralan na ikaw, Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos, ang tunay na lumikha ng langit at ng lupa, ang lahat ng mga narito, Panginoon. At kailanman ang mga taong nagtitiwala sa iyo, aming Panginoong Hesus, ay hindi kailanman napapahamak.
tunay na ang mga nais mo, ang mga kalooban mo, nawa ang mangyari sa aming buhay. Nawa, Lord, hindi namin mapangunahan ang iyong mga desisyon. Totoo, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng sariling pagpapasya at nawa, Lord, ang mga pagpapasyang ito, ang mga plano namin ito, ay kalooban mo, Panginoon, upang hindi po kami mapahamak sa mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, ang bansang Israel. Ingatan niyo po pagtuloy ang bansang ito at maging ang bansang Italy kung saan man kami naroon ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo pa pong higit, Panginoon, upang ito ay mag-flow sa aming buhay, ang aming mga among pinaglilingkuran, nawa, Lord, maging sila ay makakilala din. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aming buhay. Dinadalangin ko, Panginoon, higit ang aming bansang Pilipinas. Gabayan niyo po at protektahan ng iyong banal at makapangyarihan dugo ang aming bansang ito, ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon. Nawa, Lord, ang pamamaraan ng Italia ay maging katulad na ng pamamaraan ng gobyerno sa Pilipinas upang mawala na ang paghihirap sa mga mamamayan, Panginoon, na mawala na ang ganap ang mga pangungurakot sa kaban ng bayan. Dinadalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa Door of Faith churches, Panginoon, maging sa pinakabagong miyembro nito, Panginoon. Naniniwala ako at nananampalataya na magkakaroon palagi ng katagumpayan ang kanilang mga gagawin at mga desisyon, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, ang aming tagapanguna sa Door of Faith Lamesa kay Pastora Christy, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang paglilingkod ng aming nangungunang ito. Alam niyo po, Panginoon, ang dalangin ng kanyang puso. Naniniwala kami at nananampalataya na ito ay iyon tinuguna. Maging sa aming Elder Wilma, Panginoon, na kagabay at tulong ng iyong banal na espiritu, sasamahan niyo po siya, Panginoon, sa mga lakad niya, sa mga desisyon niya. Nawa ito ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa kanyang buong pamilya na mga nakakilala na. Naniniwala kami at nananampalataya na isang araw ay pupunta na muli sila sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Dahil ang sabi mo, Panginoon, na isa sa mga miyembro ng pamilya ay makakilala, ito ay ang salvation ay magpo-flow sa kanila, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang sa lahat ng mga music ministry na umaawit para sa iyo. Samahan niyo rin po ang mga kabataang ito, Panginoon. At ang mga senior citizen at ang mga bata, mga matatanda, Panginoon, mga ina ng tahanan, mga ama ng tahanan na dumaranas ng mga pagsubok. Naniniwala kami at nananampalataya na ito ay aayusin mo, Panginoon, at tutugunin mo ang dasal ng bawat isa sa amin. Kaya't maraming salamat din, Panginoon, sa mga taong walang sawang tumututok sa daily devotion na ito. Naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, na kami ay pagtatagumpayin mo sa buhay nito. Lord, ito po ang aming samot dalangin, na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng papuri.